Hindi mo ba alam kung paano kumatok bago pumasok? Salubong ang kilay na tanong ni Ismael kay Victoria, ang kanyang sekretarya. Alam ko, pero kahit na, sayang lang sa oras ang pagkatok. Nga pala boss, ito ang imbitasyong pinabibigay sa'yo. Pormalang boses na sagot ni Victoria bago nilapag sa mesa ang invitation. Kinuha iyon ni Ismael at saglit na binasa bago muling tumingin kay Victoria. Nakatanggap ka rin ba ring imbitasyon? Madalas kasi, kapag iniimbitahan si Ismael sa mga party o pagtitipon, ay mayroon ding imbitasyong nakalaan para kay Victoria bilang sekretarya nito. Dahil halos lahat ng pinupuntahan nitong okasyon ay may kaugnay sa negosyo. Wala po boss, sagot ni Victoria. May iba rin naman siyang plano kaya mabuti na lamang at hindi siya naimbitahan. Nang wala nang sasabihin si Ismael, ay tahimik na lumabas si Victoria at bumalik sa sariling mesa upang tapusin ang natitira niyang trabaho para sa araw na iyon. Boss, alis na po ako. Paalam ni Victoria pagsapit ng 6:00. Maaga niyang natapos ang trabaho kaya maaga rin siyang makakauwi. Sabi kong kumatok ka bago pumasok. Salubong ang kilay na sabi ni Ismael nang bigla na naman siyang pumasok sa opisina nito. Sa susunod boss, mauna na po ako Ingat ka. Pagkasabi niyon ay sinara na ni Victoria ang pinto at tuluyang umalis. Lumabas si Victoria sa kanyang sasakyan nang makarating siya sa harap ng isang butik. Tita! Tawag niya sa gining na kasalukuyang naglalagay ng isang tuxedo sa garment bag. Maingat nito ang pinatong sa ibabaw ang maskarang kulay pula na may itim na disenyo at maliit na diamanting lalong nagpaganda rito. Nagangat ang tingin ng ginang at ngumiti. Iha, dumating ka. Tumango si Victoria bago lumapit dito. Ano pong gagawin ko? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang ginang na tila may binabalak. Si Jusim, akitin mo ang anak ko at turuan mo ng leksyon. Namilog ang mga mata ni Victoria sa gulat. Akala niya ay pinatawag siya ng ina ng boss niya dahil maipag-uutos lamang ito o kailangan ng makakasama. Sa mahigit ilang taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya ni Ismael ay naging malapit na rin siya sa ina nito. Umiling siya. Hindi ko po yata kayang gawin yan, tita. Ngumiti ang ina ni Ismael. Kaya mo yan. You have to pay your family's debt, right? At bawiin ang naisang lain, di ba? Kapalit ng gagawin mo ay babayaran kong utang ng pamilya mo at mababawi mo ang naisang la ninyo. Natahimik si Victoria at tila nawala ng boses. Agad niyang naisip ang kanyang ina at mga kapatid. Kahit malaki ang sahod niya kay Ismael, hindi pa rin yon sapat para mabayaran ang utang ng kanilang pamilya at matubos ang naisanla nila. Isang malaking tukso ang alok ng ginang kaya naglalaban ang isip at puso ni Victoria kung ano ang tamang desisyong pipiliin. Ano po bang kailangan kong gawin sa kanya? Tanong niya. Para sa kanyang pamilya, handa siyang gawin ang lahat. Kinaumagahan ay nag-message si Victoria kay Ismael upang sabing hindi siya makakapasok dahil masama ang pakiramdam niya. Ngunit sa totoo lang ay may pupuntahan lamang siya kaya hindi siya papasok. White top na pinares sa jeans at sandals ang suot ni Victoria nang lumabas siya ng condo unit at nagtungo sa nakaparadang sasakyan. Bago umalis ay nagsuot muna siya ng sunglasses at sinilip ang sarili sa salamin. Be ready, boss. Mahinang bulong niya sa sarili bago napahagigik. Ay, sa wakas pumunta ka na rin. Ngayon mo lang ba naisipang magpaganda ha? Taas baba ang kilay na tanong ng bakla niyang kaibigan nang makita siyang pumasok sa isang beauty salon. Napairap si Victoria habang iniikot siya nito. Maganda ka naman eh. Konting ayos lang para mas gumanda. Ano bang gusto mong ipagawa? Tanong nito habang giniya siya paupo sa isang upuang nakaharap sa malaking salamin. Ano sa tingin mo? Tanong ni Victoria sabay kamot sa sentido. Ikaw na ang bahala. Hindi ako marunong sa pag-aayos eh. Okay, I got you. Sabi nito sabay kindat, dahilan para matuwa na lamang si Victoria. Pagkatapos ay nagpaspa na rin siya at kung ano-ano pang treatment ang ginawa sa kanya. Nang sa wakas ay matapos ang lahat, napangiti siya sa naging resulta. Perfect. Masayang sabi ng stylist habang pumapalakpak pa. Ang ganda-ganda mo lalo, girl. May pinupormahan ka, no? Natawa si Victoria at napailing. May dadalawan lang. Kailangan prepared eh. Nakakahiya naman. Sagot niya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Matapos magbayad at makipagkwentuhan ni sandali,
ay lumabas na siya ng beauty salon ng kanyang kakilala. Dumaan din siya sa isang cosmetic shop upang bumili ng makeup na gagamitin mamaya. Para lang sa pesting masquerade na to, nakagastos ako ng pagkamahal-mahal. Reklamo niya bago tuluyang lumabas ng mall. Pagsapit ng hapon ay mabilis na nag-ayos at nagbihis si Victoria. Malaking pinagbago ng kanyang itsura kaya sigurado siyang mahihirapan siyang makilala. Bago pa siya may makakita o bago pa may makakita sa kanya, ay sinuot na niyang dalang maskara at naglakad papasok ng hotel. Nang napansin niyang may waiter na dumaan malapit sa kanya, ay agad siyang kumuha ng isang baso ng wine at bahagyang uminom upang kahit papaano ay mabawasan ang kaba na nararamdaman niya. Ismael's point of view. Napatingin ako sa taong tumabik sa balikat ko. "Hey man," bati ng lalaki sa akin. "Hey," bati ko naman pabalik. "Bakit ba kailangan pa ng maskara sa party na to?" Natawa naman ito sa sinabi ko. "Para maiba naman. And it's cool. Mas maganda nga hindi ba?" "Whatever." Ismid ko. Natigilan ako nang dumako ang tingin ko sa isang babae na may suot na kulay pulang fitted gown na talaga namang hapit na hapit sa magandang katawan nito. Napalunok ako dahil dito kaya iniwas ko ang tingin ko at napatingin sa mukha nito. Nagulat ako nang pareho kami ng maskarang suot. Humakbang ako upang lapitan sana nang tawagin akong muli ng kaibigan ko. "Saan ka pupunta?" Tanong nito sa akin. "Nothing. I just want to talk to someone." Tipid kong sabi habang hinahanap ng tingin ang babaeng bigla na lang nawala. Nagsimula ang party nang hindi ko man lang nahanap ang babae. Kumuha ako ng wine sa waiter na dumaan at nilagok ang laman nito. Naglakad-lakad ako hanggang sa napunta ko sa hindi gaanong kadilimang parte ng venue at nahagip ng paningin ko ang isang babae. Ang babaeng kanino ko pa hinahanap. Victoria's point of view. Natigilan si Victoria nang may tumabi sa kanya. Nang lingunin niya kung sino iyon, ay doon niya natiyak na tama ang hinala niya. Ang boss niyang si Ismael. Lihim siyang napangiti. Plan number 1, accomplish, sabi niya sa isip. "Ay, beautiful." Rinig niyang bati ni Ismael. Doon lamang niya ito nilingon. Napansin niyang pareho sila ng disenyo ng maskara, bagay na kagagawan at plano ng ina ni Ismael. "Hey," tipid niyang bati rito. "Wanna dance with me?" Tanong ni Ismael habang nakangisit nilalahad ang kamay nito. Gusto sanang mapairap ni Victoria, ngunit pinigilan niya ang sarili. Tipid siya ngumiti at tinanggap ang kamay ni Ismael. Ngunit nang magdikit ang mga palad nila, ay nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon na para bang may electricity na dumaloy sa kanilang magkahawak na kamay. Tahimik silang naglakad patungo sa dance floor kung saan may ilang pares na sumasayaw sa saliw ng malamyos na musika. Napapikit si Victoria nang maramdaman niya ang kamay ng lalaki sa kanyang bewang at ang kakaibang sensasyong bumabalot sa kanya. Ramdam niya ang titig ni Ismael, ngunit hindi niya magawang salubungin iyon. "So what's your name? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Binibini?" Tanong ni Ismael. Dahil sa tanong na to ay napaangat ang tingin si Victoria hanggang sa tuluyan silang nagkatitigan. "May," tipid niyang sagot. "May ang aking ngalan." Sumilay ang ngiti sa labi ni Ismael. "Kay gandang pangalan. By the way, my name is Ismael." Tumango si Victoria at ngumiti. "Alam ko." Mahina niyang bulong. "Sorry, what is it?" Tanong ni Ismael. Ngumiti lamang si Victoria at napailing. Akala niya ay aalis na si Ismael, ngunit nagkamali siya. Lumipas ang ilang minuto ngunit nanatili pa rin tong nasa tabi niya habang sumisimsim sa inuming para sa kanya na hindi niya namamalayang nakuha nito. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Diretsang tanong ni Victoria. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya kaya agad siyang umiwas ng tingin. "Bakit naman? Bawal ba ako dito?" Balik tanong ni Ismael. Hindi napigilan ni Victoria na mapairap. "Sinabi ko bang bawal? Pero bakit nga nandito ka at nasa tabi pa rin kita? You can join those pretty girls over there." Napalingon siya rito nang marinig ang mahinang pagtawa nito. "Ano?" Asik niyang tanong. "Naalala ko lang ang sekretaryo ko sa'yo. She's always bossy at medyo masungit na madaldal." Nakangiting sabi ni Ismael. Napalunok si Victoria at napaiwas ng tingin. But of course, hindi ikaw siya.
You both are different. Tumango na lamang siya't natahimik. Napaigtad si Victoria nang maramdaman ang mainit at mabangong hininga ni Ismael malapit sa kanyang tenga. Narinig pa niya ang mahinang pagtawa nito dahil sa naging reaksyon niya. Ang bango mo. Bariton ang bulong ni Ismael. Napakagatlabi si Victoria dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Kinakabahan siya. Iyon ang nararamdaman niya kasabay ng kakaibang damdaming unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ngunit agad niyang pinaalalahanan ng sarili na naroon siya para sa kanyang plano. Hindi lang ako mabango. Masarap pa, no? Nakakaakit niyang sabi sabay kindat. Mahina siyang natawa nang makitang napalunok si Ismael. Damn, ba't bang ganda mo? Mahina nitong bulong. Napalunok si Victoria nang sumeryosong tingin ni Ismael. Maya-maya ay hinapit siya nito sa bewang hanggang sa magdikit na ang kanilang mga katawan. Mabilis niyang inilibot ang tingin at natiyak na walang ibang nakakapansin sa kanila dahil abala ang lahat sa kanilang ginagawa. Muli niyang binalik ang tingin kay Ismael at napagtanto niyang ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Ismael, mahina niyang usal. Napakapit siya sa tuksido nito nang maramdaman ang mga labi ni Ismael sa kanyang labi. Napapikit na lamang siya ng bahagyang kagatin nito ang kanyang ibabang labi. Hindi niya namalayang bahagya niyang binuka ang kanyang labi at kusang tinugon ang halik nito. Walang tigil ang mabilis na pagtibok ng puso ni Victoria na parabang kagagaling lamang niya sa pagtakbo. Ano bang nangyayari? Tanong niya sa isip habang magkalapit pa rin ang kanilang mga labi. Nang matauhan ay agad niya itong itinulak. Sorry, kailangan ko nang umalis. Sabi niya bago mabilis na kinuha ang maliit niyang bag at nagmamadaling umalis. Alam ni Victoria na susundan siya ni Ismael kaya agad siyang nagtago. Nang matiyak niyang hindi na siya nito makita, ay dali-dali siyang umalis sa lugar. Mabuti na lamang at na-text na niya ang kanyang kaibigan. Halos atakihin siya sa puso sa kaba at nakahinga lamang siya ng maluwag nang tuluyan siyang makalayo kay Ismael. Pagdating sa tapat ng apartment ay tsaka lamang niya tinanggal ang suot na maskara. Napabuntong hininga siya nang makapasok na sa loob ng bahay. Ay, napakaraming nangyari para sa gabing to. Mahina niyang bulong sa sarili. Kinaumagahan ay maagang nagising si Victoria para sa panibagong araw ng trabaho. Hindi na niya sinuot ang kanyang salamin at contact lenses na lamang ang ginamit. Ang dati niyang long sleeve at pencil skirt ay pinalitan niya ng white fitted shirt na pinatungan ng black coat, beige trouser at beige pointed heels. Nang makarating siya sa floor kung saan naroon ang opisina niya at ni Ismael, ay lalo siyang kinabahan. Ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Paano kung makilala niya ako? Mahina niyang bulong sa sarili habang naglalakad patungo sa kanyang mesa. Hindi naman siguro. Sagot din niya sa sariling tanong dahilan para matampal niya ang sariling noo. Binago naman niya ang kanyang boses kaya malabong makilala siya nito. Anong problema? Biglang bumukas ang pinto at bumungad si Ismael na agad na nagtanong nang makitang pinagtatatampal niya ang sariling noo. Ay pala kang babaero. Sa sobrang gulat ay naibulalas yun ni Victoria kahit dapat ay sa isip na lamang niya yun. Napakunot ang noo ni Ismael. Anong sabi mo? Agad umiling si Victoria at alanganing ngumiti. Wala boss. Sagot niya. Napansin niyang pinasadahan siya ng tingin ni Ismael mula ulo hanggang paa. Something strange. Mahinang bulong ni Ismael na halos hindi niya marinig. Anyway, you're 2 minutes late. Sumunod ka sa akin. May papagawa ko sa iyo. Dalian mo. Pagkasabi noon ay pumasok ito sa opisina at sinara ang pinto. Ibinaba muna ni Victoria ang kanyang gamit sa mesa bago sumunod sa loob. Ano po bang may paglilingkod ko, boss? Tanong niya pagkapasok. May iniabot na papel si Ismael kaya mabilis niya itong kinuha. Bakit to, boss? Tanong niya habang bahagyang kinakabahan. I want you to come sa organizer ng party. Letter yan galing sa akin para payagan kang kunin ang listahan ng mga guest. Pagkatapos ay gusto kong ibigay mo ito sa akin bago magtanghalian. Natahimik si Victoria at bahagyang nataranta, ngunit hindi niya iyon pinahalata. Maliwanag ba? Tanong muli ni Ismael nang hindi siya agad sumagot. Yes, boss. Sagot niya. Pero boss, matanong ko lang, bakit naman?
Tumaas ang isang kilay ni Ismael. I want to find this someone na nag-iwan na lang bigla sa akin sa party kagabi. Namutla si Victoria. Agad siyang tumalikod, nagpaalam at nagmamadaling lumabas. Ito na nga bang sinasabi ko Usal sa isip niya. Pagsakay sa sariling sasakyan ay agad niyang tinawagan ng ina ni Ismael. Ilang ring pa lamang ay sinagot nito ang tawag. Iha, ba't napatawag ka? Tanong ng ginang. Pinapakuha po sa akin ni boss ang list ng mga guest sa party at gusto niya akong hanapin. I mean, yung babae sa party. Kinakabahang sabi ni Victoria. Huwag ka mag-alala, iha. Sundin mo ang inuutos niya. At kapag nakuha mo na ay palitan mo na lamang ang nasa guest list. Tanggalin mo ang pangalan mo. Kalmadong sabi ng ginang. Tumango si Victoria na para bang kaharap niya ito. Sige po, tita. Tipid yung sagot bago nagpaalam. Pagkababa ng tawag ay nagmaneho siya patungo sa lugar kung saan makukuha ang guest list. Nang makuha niya ito ay hindi siya dumiretso sa opisina, kundi sa bahay muna. Mabilis niyang binuksan ang computer at kinopya ang laman ng guest list. Isa-isa niyang in-encode ang mga pangalan at inalis ang sarili niyang pangalan. Nang matapos ay agad niya itong ipinrint. Matapos maayos ang lahat ay bumalik siya sa kumpanya. Nagmamadaling umakyat si Victoria sa floor kung saan naroon ang opisina ng kanyang boss. Hinihingal pa siya pagdating. Hindi na siya nag-abalang kumatok at agad na tinulak pabukas ang pinto. Ngunit natigilan siya sa nakita. Bumungad sa kanya si Ismael na may kahalikang babae na halos dikit na rito. May kung anong kumirot sa dibdib ni Victoria. Hindi katulad noon na wala lamang sa kanyang ganitong eksena. Ngayon ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Agad na naitulak ni Ismael ang babaeng kahalikan nang mapansin siya. Umalis ka na, sabi nito habang nakatingin kay Victoria. Wala sa sariling tumalikod si Victoria at naglakad palabas. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, ay muli siyang napahinto sa narinig. What, honey? We're not done yet. Uwi ka ng babae. Napairap na lamang si Victoria. At hindi sila pinansin. Wala talagang pinagbago. Babaero pa rin. Mabuti na lang talaga't hindi ako naging marupok kagabi. Kung hindi, kaawa-awang pagkababae ko. Okay lang. Nakaisang halik lang naman Pilyong sabi ng kanyang isip dahilan para halos gusto niyang sampalin ang sarili. Bago padabog na lumabas ng babae ay inirapan muna siya nito. Hindi na lamang iyon pinansin ni Victoria at hinarap si Ismael na prenting nakaupo sa swivel chair na tila isang hari. Inalapag niya ang guest list sa mesa nito. Boss, ito na po yung guest list ng party na pinuntahan ninyo kagabi. Nang makuha iyon ni Ismael ay muli siyang nagsalita. Pwede na po ba ako lumabas? May gagawin pa akong trabaho Pinigilan niyang mautal. Hindi niya kayang magtagal na makasama si Ismael sa iisang silid. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at lumabas. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang tahimik na pagtulo ng maluha sa kanyang mga mata. Nang sumapit ang oras ng uwian ay agad niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at nagganda ng umalis. Pagkasakay niya sa elevator ay akma na sanang magsasara ang pinto nang may kamay na humarang dito. Nang magangat siya ng tingin ay nakita niya si Ismael. Boss, gulat na tanong ni Victoria. Madalas kasing nag-overtime si Ismael. Bihira itong umuwi ng maaga at halos hindi rin sila nagkakasabay sa pagbaba kahit sekretarya siya nito. May kailangan ka ba, boss? Takang tanong ni Victoria. Hindi sumagot si Ismael at basta na lamang pumasok sa elevator. Nanatili itong tahimik hanggang sa tuluyang magsara ang pinto. Bakit bigla kang naging malamig sa pakikitungo sa akin? Tanong nito dahilan para mapatingin si Victoria rito. Nagsalubong ang kaniyang mga kilay. Boss, lagi naman akong ganito sagot niya. No, mas lumala ngayon. Tugon ni Ismael. Hindi maintindihan ni Victoria ang lalaki. Akma na sana siyang sasagot nang muli itong magsalita. Nothing. Uwi ka na ba? Tanong ni Ismael. Tipid lamang siyang tumango at hindi na nagsalita pa. Gusto mo bang sumabay? Tanong ni Ismael nang tumunog ang elevator. Hudyat na nasa ground floor na sila. Natigilan si Victoria sa akmang paglabas dahil sa tanong nito. Kanino? Kunwari inosenteng tanong niya. Idiot, kanino pa ba? Siyempre sa akin. Nakasimangot na bulong ni Ismael.
Nagsalubong ang mga kilay na Victoria sa narinig. Ayoko nga. Maikli niyang sagot bago dire-diretsyong lumabas. Ano naman kung boss niya to? Tapos ng office hours no? Akmang bubuksan na niyang pinto ng kanyang sasakyan nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Ano na naman? Iritadong tanong ni Victoria. Hindi niya alam kung bakit ngunit tuwing naaalala niya ang nakita kanina sa opisina ay naiinis siya. Iyon din ang dahilan kung bakit halos hindi niya kinikibo si Ismael buong maghapon. Kung ayaw mo makisabay sa akin, di ako na lang makikisabay sa'yo. Sabi ni Ismael sabay ngisi kay Victoria. Hindi na ito naghintay ng sagot at nauna nang sumakay sa passenger seat. Wala nang nagawa si Victoria kundi pumasok din sa loob ng sarili niyang sasakyan. Kinabukasan ay kararating pa lamang ni Victoria sa opisina at wala pa si Ismael nang tumawag ang ina nito. Hello po tita, bati ni Victoria habang palihim na tumingin sa paligid. May muling magaganap na masquerade ball. I'm invited. Pero si Ismael ang uutusan kong dumalo. You are also invited, sabi ng ginang. Dahil doon ay muling bumalik ang kaba ni Victoria. Kailan po? Tanong niya habang kinakagat ang ibabang labi. Bukas ng gabi, sagot ng ginang. May ilan pa itong sinabi bago nagpaalam. Sakto namang dumating si Ismael. Agad na tumayo si Victoria at bahagyang yumuko. Good morning boss, bati niya. Isang tingin lamang ang binigay ni Ismael bago siya nilampasan. Lah, istabero? Reklamo ni Victoria sa isip. Bumalik siya sa kanyang upuan. Binuksan ang computer at sinilip ang schedule ni Ismael pati na ang mga meeting nito. Pumasok siya sa opisina ni Ismael at mabilis siyang nakitang pagkunot ng noon nito. Hindi mo talaga alam kung paano kumatok, sabi nito. Ngumawi lamang si Victoria at muling sinilip ang schedule sa hawak niyang iPad. Boss, you have meeting with an investor ngayong 8:50. So may 10 minutes preparation ka na lang. Mangyayari yun sa isang restaurant malapit sa kumpanya. Pagkatapos ay may meeting ka sa mga stockholders mamayang 9:30. And after that, may meeting ka naman kasamang mga kaibigan mo para sa new project ninyo. At iyon ay mamayang 12:30. Dire-diretso yung sabi bagong miti. Yun lang naman boss. Paalam. Tumalikod na siya at akmang bubuksan ng glass door nang magsalita si Ismael. At sa lahat ng meeting na yan, ay kasama ka? Hinarap niya ito nang may nakapaskil pa ring ngiti kahit sa loob-loob niya ay gusto na niya itong sakmalin. Ayaw mo ba boss? Tanong niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Ako ang naunang nagtanong. Seryosong tugon ni Ismael. Napabuntong hininga na lamang si Victoria at pinaalalahanan ng sarili na nasa opisina siya at boss niya ang kausap. Yes boss, kasama po ako sa lahat ng meetings mo. Sekretary mo ko, remember? Sagot niya na may tanong sa dulo bago ngumiti at tuluyang lumabas. Pagkalabas ay tsaka lamang siya napairap. Hindi niya maintindihan kung bakit madali siyang mairita kay Ismael. Simula nung tanggapin niya ang alok ng ina nito at nang halikan siya nito sa masquerade ball, ay tila nagbago ng nararamdaman niya para sa binata. Nang sumapit ang oras ng unang meeting, ay tumayo si Victoria upang ipaalala yon kay Ismael. Ngunit itutulak pa lamang niyang pinto nang kusa itong bumukas at bumungad sa kanyang binata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay hindi pa rin niya naiwasang matulala sa taglay nitong kagapuhan. Napalunok siya at bahagyang umiling. Tara na boss. Teka, naapektuhan ka na ba ng kagapuhan ko? May ngising tanong ni Ismael. Hindi napigilan ni Victoria ang irapan to. Asa ka naman boss no? Sagot niya bago na unang pumasok sa elevator. Matapos ang lahat ng meeting ni Ismael ay magkasama silang bumalik sa kumpanya. Sa labas na rin sila kumain kasama ang huli nitong nakamiting, ang mga kaibigan ng binata. Kakaupo pa lamang ni Victoria nang makita niyang ina ni Ismael. Agad siyang ngumiti at tumayo, bagyang yumuko bilang pagbati. Magandang araw po ma'am, nasa loob po si boss. Magalang nasabi niya habang tinuturo ang opisina ni Ismael. Ngumiti ang ginang at kinindatan si Victoria. Napatawa siya ng alanganin nang makatalikod dito dahil alam na niya ang bakay nito sa sariling anak. Napailing na lang siya at inalis muna sa isip ang nalalapit na masquerade ball kinabukasan. Sa halip ay binuhos niyang atensyon sa mga trabahong naghihintay sa kanya.
Our goal for tonight is to seduce him more. Gawin mo ang lahat. Gawin mo ang lahat para mahulog sa patibong mo ang anak ko. Naintindihan mo ba ako, Victoria? Iyon ang huling bilin ng ina ni Ismael sa kanya. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso siya sa butik ng ginang upang kunin ang gown na ito mismo ang nagdisenyo. Habang inaayos ang damit ay may ilan pa itong paalala na tahimik lamang na pinakinggan ni Victoria. Paminsan-minsan ay tumatango lang siya bilang tugon. Nang makuha ang gown ay nagpaalam na siya. Pagsapit sa venue ng masquerade ball ay agad niyang sinuot ang maskarang ginamit niya nung unang party. Ipinakita niyang invitation sa gwardiya at saka pumasok. Ngunit pagkapasok pa lang ay may biglang yumakap sa kanyang bewang. Bahagyang nagulat si Victoria ngunit agad ding nakabawi. Nang lumingon siya ay hindi niya napigilang mapangiti. Napahawak siya sa dibdib ng lalaki nang bahagya siyang hilahin nito palapit. Nakita kitang muli. Mahinahong bulong ni Ismael. Why? Namiss mo ba ako? Mapanuyang tanong ni Victoria. Iniwan mo ako eh. Hindi ka lang talaga mabilis. Hindi mo ako naabutan eh. Inalis ni Victoria ang kamay sa dibdib at umayos ng tayo. Gumisi si Ismael. Sweetheart, I won't let you run away again. Sisiguraduhin kong hindi mo na ako muling matatakasan pa. Tingnan natin. Gumisi rin si Victoria bago nagsimulang maglakad. Habang tumatagal ang party, ay halos hindi siya nilulubayan ni Ismael. Paminsan-minsan ay nawawala ito sa kanyang tabi, ngunit ilang sandali lang ay muli na naman itong sumusulpot. Tahimik lang na nagmamasid si Victoria sa paligid. Abala ang lahat sa pagsasayaw, pakikipag-usap at pag-inom. Maya-maya ay naramdaman niyang may tumabi na naman sa kanya. Hindi na kita hayaang tumakbo ulit. Maigpit na namang yumakap si Ismael sa bewang niya habang nakapatong ang baba nito sa kanyang balikat. Wala naman tayong relasyon kaya pwede kong gawin ang gusto ko. Malamig na sagot ni Victoria. Natahimik si Ismael. Sinamantala ng Victoria ang pagkakataon upang alisin ang braso nitong nakapulupot sa kanyang bewang, ngunit lalo naman itong humigpit. Pinaglalaroan mo ba ako? May bahid ng sakit sa boses na tanong ni Ismael. Bahagyang natawa si Victoria. Iyan ba ang linya mo sa lahat ng babae mo? Biglang natigilan si Ismael. How? Kunot naong tanong nito. How did you know? Isang tao lang nakakaalam yan. Bahagyang natigilan si Victoria ngunit mabilis ding nakabawi. So, Mr. Ismael, pwede mo na ba akong bitawan? Umiling ang binata. No. Tumaas ang isang kilay ni Victoria. At bakit? I want to know you. Gusto kitang makilala. Napatawa siya ng mapakla. Para idagdag mo sa listahan ng mga babaeng pinaiiyak mo ba? Buong lakas niyang inalis ang braso ni Ismael sa kanyang bewang. Tatalikod na sana siya upang maglakad palayo nang bigla siyang hilahin ni Ismael sa braso at iharap sa kanya. Sa pagmamadali nito ay hindi sinasadyang nahagip ng kamay nito ang manipis na tali ng maskara ni Victoria at nabigtas yun. Kasabay ng pagharap ni Victoria kay Ismael ay ang pagkahulog ng suot niyang maskara. Napasinghap siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na napatingin kay Ismael. Nagmamadaling tinakpan niya ang kalahati ng mukha ngunit huli na ang lahat. Nakatitig lang si Ismael sa kanya at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Victoria? Halos pabulong nitong sambit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Victoria hanggang sa tuluyan yung pumatak. Samantala, halo-halong emosyon ang mababanaag sa mukha ni Ismael. Gulat, kalituhan at sakit. Aw, mahinahong tanong nito. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi agad nakasagot si Victoria. Marahan siyang umiling habang unti-unting umaatras. I'm sorry. Yun lang ang nasabi niya bago tuluyang tumalikod at umiyak na tumakbo palabas ng ballroom. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya kayang aminin inutusan lang siya ng ina ni Ismael at binayaran kapalit ng panluloko rito. Palpak ang plano. Nasira ang lahat. At higit sa lahat, sigurado siyang wala na siyang babalikan pang trabaho pagkatapos ng gabing yun. Habang nagmamaneho pa uwi, ay hindi mapigilan ni Victoria ang pagluha. Halos hindi niya makita ang daan dahil sa mga luhang patuloy na bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Mas lalo ring sumisikip ang dibdib niya. Teka, nasasaktan ba siya? Hindi lang ba dahil sa konsensya?
O may iba na talaga siyang nararamdaman para kay Ismael. Sa halip na umuwi sa apartment ay dumiretso siya sa bahay ng ina ni Ismael. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan ay agad siyang sinalubong ng ginang. Iha, kumustang party? Nakangiti nitong tanong. Ngunit nang makitang namumugto niya yung mga mata ay agad na nawala ang ngiti nito. What happened? Nabigo po ako. Muling tumulo ang luha ni Victoria. Pasensya na po. Hindi ko na po kayang ituloy ang plano. Nalaman na po ni boss na ako yung babaeng nasa likod ng maskara. Saglit siyang huminga bago nagpatuloy. Pero huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo binanggit. Hindi niya malalaman na kayo ang nag-utos sa akin. Tahimik na nakinig ang ginang. Nag-usap pa sila ng ilang minuto bago tuluyang nagpaalam si Victoria. Pagdating niya sa apartment ay doon na niya tuluyang binuhos ang lahat ng sakit na matagal niyang pinipigilan. Pakiramdam niya ay gumuho ang lahat sa isang iglap. Wala na siyang mukhang iyaharap pa kay Ismael at sigurado siyang wala na rin siyang babalikan pang trabaho. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Tahimik siyang naghanda ng simpleng almusal kahit wala siyang ganang kumain. Pagkatapos ay binuksan niyang laptop at gumawa ng resignation letter na ipapadala kay Ismael. Halos kalahating oras siyang nakatitig sa screen. Paulit-ulit niyang binubura at inuulit ang bawat salitang sinusulat. Nang matapos ay matagal na naman siyang nakatitig sa send button. Parang isang pindot lang ang katumbas ng tuluyang pagtatapos ng lahat. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pinindot yun. Pagkatapos ay sinandal niya ang likod sa upuan at napapikit. Matatapos din to. Mahina niyang sabi sa sarili. Tumayo siya at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Nagpasya na siyang bumalik sa probinsya. Doon na lang siya magsisimulang muli. Malayo sa lalaking unti-unti na palang nagiging mahalaga sa kanya. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay sa wakas ay nakauwi na rin si Victoria sa kanilang probinsya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Hindi iyon kalakihan pero sapat para sa kanilang mag-iina. Maayos ang bakuran at may ilang halamang inaalagaan ng kanyang ina. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niyang abalang kanyang ina sa pagdidilig ng mga halaman. Napangiti siya. Tao po? May tao po ba riyan? Pabiro niyang tawag na parabang isa lamang siyang bisita. Napalingon ang kanyang ina. Ilang beses pa itong napakurap na tila hindi makapaniwalang siya ang nasa harapan nito. Victoria! Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Mabilis nitong nilapitan ng anak at mahigpit na niyakap. Agad ding gumanti ng yakap si Victoria. Sa simpleng yakap na iyon ay parang biglang nawala ang lahat ng pagod at sakit na matagal niyang kinimkim. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Miss na miss niya ang kanyang ina. Halos buong panahon kasi ay inuubos niya sa pagtatrabaho sa Maynila ang kanyang buhay para matulungan ang pamilya. Anak ko! Umiiyak na sambit ng kanyang ina. Sa wakas naman ay nakauwi ka na rin. Sobrang namiss na kita. Gumiti si Victoria kahit namumuo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Nakauwi na po ako, ma. Namiss din po kita. Naghiwalay sila ng yakap ngunit hindi pa rin bumibitaw ang kanyang ina sa mga balikat niya. Tila ba natatakot itong mawala na naman siya. Pinunas na Victoria ang sariling mga luha at ngumiti. Buti na lang ay halos wala na silang iniintinding utang. Noong nakaraang linggo ay naipadala na niya ang huling bayad sa pinagkakautangan nila. Isa na lamang ang natitira. Ang matubos, ang lupang isinangla ng kanilang pamilya. Iyon na lang ang huling pangarap niyang gustong matupad para sa kanyang ina. Ismael's point of view. Pagkatapos ng gabing yun, ay hindi na muling bumalik si Victoria sa kanya. Galit siya, ngunit hindi ganun kagalit dahil mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang dibdib. Niloko siya ng taong akala niya hindi siya lolokohin. Yun ang huli nilang pagkikita. Kinaumagahan nun, nakatanggap siya ng email mula rito. Isang resignation letter. Ismael, mag-usap nga tayo. Bungad sa kanya ng mami niya. Isang linggo na siyang hindi pumapasok sa opisina at nawalan na siya ng gana. Doon niya napagtanto na ang sekretarya pala niya ang dahilan kung bakit masipag siyang pumasok sa trabaho. Nakakatawa mang isipin pero yun ang totoo. Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo, anak? Galit na tanong ng mami niya. Pinababayaan mo ng kumpanya mo. At ano bang nangyayari sa'yo, ha? Ma, wala na siya. Mahina niyang sabi na siyang kinatigil nito.
Nagkalat ang kanyang silid. Ang mga gamit na bote ng alak ay nakakalat sa sahig. Victoria, may sekretary. May woman. She's gone. Mahina niyang saad, ngunit sapat para marinig ng kanyang ina. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. It's my fault. Ngunit hindi ko pinagsisisihan, anak. Sabi nito, dahilan para mapatingin si Ismael dito. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. I asked her to seduce you nang hindi mo nalalaman kung sino talaga siya. Gusto lang kitang maturuan sa mga mali mong pinaggagawa. Yun lang ang naisip kong paraan para magbago ka. Nung una ay ayaw niya dahil ayaw kanyang lokohin, pero pumayag siya dahil kailangan niya ng pera. Akala ko hindi ka tatablan kay Victoria, pero I'm sorry. Nagkamali ako. Stop being torpe, anak. Alam kong matagal mo nang gustong sekretarya mo eh. Tigilan mo na kasi ang pampababae mo. Dahil hindi sa paraang yun mo siya makukuha. Umalis siya dahil nahihiya siya sa'yo. You two should talk about your feelings. Mahabang paliwanag ng mommy niya. Tahimik lang na pinroseso ni Ismael ang lahat ng naririnig. Kahit nakainom siya ay malinaw pa rin yun sa kanyang isip. Bago mahuli ang lahat at tuluyan mo siyang mawala. Chaser, hanapin mo siya at sabihin mong nararamdaman mo sa kanya. Let her explain her side too. Victoria's point of view. 2 linggo nang lumipas ngunit naroon pa rin ang bigat sa dibdib ni Victoria. Naganap siya ng pwesto para makapagpatayo ng maliit na coffee and cake shop. Dahil abala ang 2 niyang empleyado sa pag-serve ng mga order, siya munang nasa counter at tumatayong cashier. Good morning. What's your order? Tanong niya nang maramdaman niyang may huminto sa harap niya. Tinatapos pa niyang listahin ang mga ubos na stocks. Nang hindi sumagot ang customer ay tsaka lamang siya nagangat ng tingin. Danlaki ang kanyang mga mata. Ismael? Bulalas niya at muntik pang mahulog sa kinauupaang high chair. Hey, sweetheart. Nakangiting bati ni Ismael habang ibinababa ang suot nitong sunglasses at kinindatan siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Victoria. I want black coffee and dark choco cake. Gusto kong ikaw maghatid ha. Order what you want to. Babayaran ko na. Pagkasabi noon ay iniwan siya nitong nakatulala bago humanap ng mauupuan. Ito na po ang order niyo, boss. Sabi ni Victoria habang nilalapag ang pagkain at inumin sa mesa. Boss, I miss that. Mahina niyang narinig na bulong ni Ismael. Well, sit down. Umupo naman si Victoria. Ano bang ginagawa niyo rito? Tanong niya. Fetching you. Tipid na sagot habang humihigop ng kape. Ha? Nagugulhang tanong niya. Alam ko ng lahat ng nangyari. Natigilan siya. Tatayo na sana siya. May mga customer pa palang naghihintay, teka lang ha. Ngunit bago pa siya makahakbang ay nahawakan na ni Ismael ang kanyang pulusuhan. Stop running away from me, Victoria. I like you. Simula noon hanggang ngayon. Ikaw man ang sekretarya ko, ang babaeng nasa likod ng maskara. Ikaw pa rin ang gusto ko. At nung iniwan mo ko, doon ko lang napagtanto na mahal pala kita. Banayad ngunit baritonong sabi nito. Nang magtamang kanilang mga mata ay kitang-kita na Victoria ang sinseridad sa mukha nito. Mapait siyang gumiti. Paano naman ako maniniwala sa'yo papalit-palit ka ng babae at lahat sila nasasaktan. Ginagawa ko yun dahil hindi ko kayang harapin ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto ko lang mapansin mo ko. At saka malinaw naman sa lahat ang naging fling ko Na-fling lang kami. I know, mali ako. I'm a jerk. I'm a bastard. But believe me, matagal na kitang gusto. Torpe lang talaga ako. Tumayo si Ismael at marangin na plus ang kanyang pisngi. Natatakot akong ma-reject mo di sinabi mo sana. Mahina niyang tugon. I'm sorry sa nagawa ko sa'yo. Alam kong mali rin ang panulokong ginawa ko, kaya patawarin mo sana ako. Noon pa man malaki na ang paghanga ko sa'yo, boss. Kahit babaero ka, gusto pa rin kita. Pero natatakot akong maging isa sa mga babaeng iniiwan mo umiiyak Kaya tinago kong nararamdaman ko. Pumayag ako sa kasunduan dahil gusto ko rin iparamdam sa'yo ang nararamdaman ko. Kahit hindi mo alam kung sino ako. Pero mali pa rin ang ginawa ko. Tahimik lang siyang pinakinggan ni Ismael. You're forgiven, sweetheart. Hindi ko may papangako na hindi kita masasaktan. Pero isang bagay sigurado ko. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para hindi ka na muling masaktan pa, sweetheart. Pwede ba kitang ligawan? Patutunayan ko lang kung kaya ko magbago. Just give me a chance.
Sira ulo ka talaga. Okay, sige. Wika ni Victoria. Marami silang nasayang na pagkakataon. Kung noon pa sana sila naging matapang, baka matagal na silang masaya. I love you, Victoria. Mahal din kita. Boss, tungo ni Victoria bago siya niyakap. Sa wakas, hindi ka na torpe. Napatawa din si Ismael at iyon ang naging simula ng panibagong yugto ng kanilang kwento. Handa na silang harapin ang mas marami pang pagsubok. Sa pagkakataong ito ay wala nang pagtatago, wala nang maskara at higit sa lahat, natuto na silang makinig at magtiwala sa isa't isa. The end.